Ang gout nga ay ang pagtaas ng uric crystals. Pag minicroscope mo kasi yung uric acid, para siyang karayom na maliliit. So patusok yung crystals niya, kaya napakasakit kapag umatake. Naging sanhi niya ay lifestyle, ang gamot niya rin is adjustment sa lifestyle. O nagdi-dislocate na, 'di ba? Yung parang may bukol-bukol na minsan sa tenga, minsan sa ankle. Ano na yung joint mo talagang parang gusto nang lumabas ng uric doon. Yan po yung mga warning na wag po natin pabayaan ang pagtaas ng uric. Wag ko makalimutan yung isa din po yan nakakatulong. Pag inom regularly nun, tinuruan ko na po kayo paano inumin yun, nakakabasag din ng uric crystals. Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang laging sinusukat at laging problema ng mga tao, lalo na yung mga nakatatanda na, yun ay ang ating uric acid. Makikita natin sa mga lab markers natin, lagi pong present yan, and minsan nga kahit sa mall, di ba Sir Mark, meron mga magsasabi sa'yo, test nyo sugar nyo, test nyo uric nyo, mga ganon. So medyo big deal siya. So sa mga hindi pa masyadong pamilyar dito sa topic na to, nandito ngayon ang ating board certified and licensed nutritionist and dietitian, si Mr. Mark Vicente. So Sir Mark, hindi Doc Mark ha. Maraming nagkakamali na doktor kayo. Hindi lahat na nakaputi doktor, pati nutritionist, ganyan yung uniform kasi. Ano ba itong uric acid and why does it matter? Ang uric acid kasi, isang natural na dumi na nilalabas ng katawan sa pamamagitan ng hihi. So, hindi natin nakikita, pero sa pamamagitan ng pagwiwi, nilalabas yung toxins na uric acid. So toxin siya. Toxic siya. Kasi ang uric acid po ay parte ng metabolism na galing sa purines, na ang purines ay isa rin pong galing sa mga metabolism ng protein, ng sugar, halo-halo. So, ang nangyayari sa uric acid, kapag normal levels ka naman, okay ka. Diba? Nalalabas mo, and mainly sa pagkain kasi yung dahilan, tsaka mga sakit. Pero kapag nagkaroon na ng abnormal levels, tumaas na yan, may tinatawag na tayong hyperuricemia. Okay. Hyperuricemia. Yes, Okay. oo. So, sa pagtaas nito, dahilan, pwede na may sakit ka, no? May complications ka from diabetes, fatty liver, or sa kaedada natin, kaya tumataas yun. Then, nag-lead yun sa pagkakaroon ng gout. Okay. So, ganun siya, no? Pag sumobra siya, pwedeng gout. Pero may mga cases kasi na mataas sa uric sa laboratory, pero walang gout. Sir Mark, ito, yung gout, alam naman natin, ang mas nakararanas niyan, yung mga medyo siguro 30 pataas na ganun yung mga nakikita ko. Pero meron din ako mga kilala na may gout, parang late teens, early 20s pa lang nila. Dahil rin ba yon sa mataas na uric acid? And if so, bakit kaya even sa edad na yon tinatamaan sila ng gano'n? Ang nangyayari kasi sa mga gout ngayon na pabata tulad ng mga ibang sakit, mainly kasi lifestyle-based. Ang pagpapataas sa mga uric acid na nagkakaroon ng gout is yung pag-inom talaga ng beer or alcohol. Ay, So, pagkain ng seafoods, pagkain ng mga delata, pagkain ng matatamis, di ba? Pagkain ng mga internal organs na tulad ng liver, na masarap kasi yan sa ihaw, saka yung mga broth cubes ng bulalo. So, primarily, yun yung mga makikita nating basis. Bakit tumaas ang kaso? Does it follow na ito yung mayaman sa purines na Opo. mention? O lahat yun mayaman sa purines. Itong uric kasi, mainly ang sagot din dito is lifestyle din talaga eh. Naging sanhi niya ay lifestyle, ang gamot niya rin is adjustment sa lifestyle. Ito Sir Mark, naririnig ko rin minsan sa mga may gout, lalo na yung mga nakababata. Parang sabi nila, pag yung mga may mas starch yata, meron mga klase ng mga beans na pag nakain nila, sinusumpong yung gout nila. Totoo ba yun? Ayun. Ba siya? Pwede nating iklaro yan kasi isa sa mga myth na usapin sa gout, yung mga beans or mga munggo. Ah, Although may purine sila, pero katamtaman lang din naman. okay. So, hindi siya yung direct sanhi bakit inaatake tayo ng gout. I see. So, collective siya from the red meat, pwedeng sa mga munggo, sa mga matatamis na soft drinks, alak, tsaka yung mga sugary foods. Kasi kasama din po yan sa pagbuo ng gout. Kasi ang gout nga ay ang pagtaas ng uric crystals. Pag minicroscope mo kasi yung uric acid, para siyang karayom na maliliit. So patusok yung crystals niya. Kaya napakasakit kapag umatake. I think in one of our episodes, ayun, sa gout,
syempre, ang medical director natin, si Dr. Anthony, so, ang practice kasi niya mainly sa physical therapy eh. Yun din yung description niya. Sabi niya, pag mataas ang uric acid mo, nagde-deposito daw yung mga crystals na yan sa mga joints mo. And then para silang maliliit na bubog, sabi niya eh. Kaya daw super sakit. So, parang kang tinutusok from the inside, sir. Yes. Okay. So far, yung mga na-mention mo, Sir Mark, na mga pagkain, yun yung mga klase ng pagkain. Karamihan sa kanila, na medyo iiling yung doktor mo pag kumakain ka, di ba? Processed foods, mga dilata, cold cuts, mga ganyan, alcohol, yun yung mga contributor. Pero may mga iba naman pala na food na seemingly healthy, pero maaring makakontribute, like meats, di ba? Tsaka yung munggo nga, yung mga beans, sabi nila. Is there such a thing as tao na mas predisposed na tumaas yung uric acid niya, and meron din bang tao na parang mas nare-resist ng katawan niya yung pagtaas ng uric acid? Ang mga mataas sa susceptibility na magkaroon ng uric, bukod sa sinabi kong lifestyle abuse, syempre yun yung mga vices, di ba? Yung paninigarilyo, isa po yan kasi nakakahina ng immune system. Then, yung mga may problem talaga sa sugar, may problem sa arthritis, mga edad na, yun nga, mga 40s to 50s. Then, yung mga may lahi talaga ng gout sa pamilya. Kasi nga, namana nila na madaling matrigger yung pagtaas ng uric acid. Then, yung mga pwedeng immune dito or ma-prevent, syempre yung mga healthy people na mababa yung timbang. Kasi kapag overweight ka na obese, susceptible ka talaga sa lahat ng metabolic diseases, including yung uric acid problem. So kapag na-maintain mo yung timbang mo, mas mataas yung chance na hindi ka magka-uric acid. Second kasi yung mga palainom ng tubig. Talaga? Oo, ayaw na ayaw ng uric yan kasi pag palainom ka at lagi kang hydrated, nalalabas ng wiwi mo yung uric. Yeah. Napupush niya. Sabi mo nga, sir, nilalabas siya ng wiwi. So, Oo. kung mas maganda yung water intake, mas maganda yung flow niya palabas. Oo, malalabas siya. Then kasi, isa pa yung mga mahilig mag-vitamin C. Kasi ang vitamin C, properties niya rin tulungan na palabasin yung uric sa dugo. Talaga? Kasi nga, yung inflammatory properties niya, nakaka-help para hindi magstay or maging gout. Or kung may gout ka, pwede rin pampatanggal ng gout din yung mga vitamin C rich foods. So hindi lang siya pampalakas ng resistensya, kontra din siya sa mga Oo. may problema sa uric. Yes. True Alkaline Vitamin C. Sa panahon ngayon, ang daming pagmulan ng sakit, stress, exposure sa germs, unhealthy lifestyle, at kung ano-ano pa. Bilang doktor, isa sa mga nire-recommend ko ay daily intake ng vitamin C mula sa pagkain at supplements. Mabisang pampalakas ng immune system at pampababa ng stress. Nakakatulong pang pagandahin ang ating balat. Sa dami ng brand ng vitamin C, ito ang paborito ko. True Alkaline C. Sodio ascorbate. Alkaline kasi siya. Di gaya ng ibang brand, solid ang vitamin C content dahil puro at walang ano-anong halo. Di pa nakakapangasim ng sikmura dahil nga alkaline base siya. Safe sa mga acidic. Available to ng discounted at free shipping sa store.medico.ph. Tandaan, store.medico.ph. Nandito lahat ng mga supplements na rekomendado namin. Order na habang may natitira pang stocks. Napatunayan na po yan ng siyensya. Then, meron pa mga berries, mga strawberries and other berries. Kapag may pasyente tayong may uric acid problem, pwede nating ilagay yung mga berries na fresh. Kasi, yun nga, mayaman din sa vitamin C, mayaman din sa mga cyanins na nakakatulong po sa pagbaba ng uric. Yun nga lang, di ganun ka-common ng mga berries sa atin. Yes. Maliban sa strawberry, pwedeng kunin sa Baguio di ba? Oo. Yung mga blackberry, blueberry, hindi ka ano. Hindi gaano. Pero pwede naman siya kasi family related naman ng berries. I see. Oo. Tsaka hindi naman siya nakakataas po ng uric acid. Ito, Sir Mark, na-mention mo yung obesity. Nagiging problema siya and punot dulo siya ng maraming health issues natin, lalo na yung mga chronic, di ba? Does it also stand to reason na, yun nga, nagdedeposito itong uric acid sa mga joints mo, and pag mabigat ka, mas compressed yung mga joints mo, di ba? Dahil mas dadalhin ng katawan mo eh. So, ankles, tuhod, lower back Yes. mo, medyo napipipi yung mga joints mo dahil dinadala yung timbang mo. Ibig bang sabihin nun, itong compression na to, pati yung uric, mas talaga magiging prone ka sa mga ganyang klaseng sakit? Opo, totoo yan. Lalo na kapag ang gout mo sa tuhod, saka sa paa or sa ankle or sa big toe,
Kasi nga, yung upper weight mo, nagkakaroon ng loading management. Hirap yung mga joints mo na tulungan yung upper body mo. So, lalong sasakit. Then sometimes kasi po, pag chronic na yung gout natin, meaning kahit anong lifestyle mo, kahit anong adjustment mo, kailangan mo na ng mga gamot. Hindi lang yung mga painkillers, kasi ang mga painkillers na mefenamic acid, ibuprofen, parang band-aid lang, tinatanggal lang yung pain mo, pero hindi niya napapababa yung uric. So dapat tumingin po tayo sa mga espesyalista kung kailangan natin ng mga gamot. Ang warning dyan, kapag pinabayaan mo yun ng matagal, pwede ka magkaroon ng tinatawag na TOPI. Ano yun, sir? Yung parang yung joint mo, kita na yung uric acid sa labas. Hala? 'Di ba? Sa Lala- ilalim ng lala. balat, yung parang may dislocation. So, pag nakita nyo yun, may mga patient tayo yun, kung pwede nyo i-google, na makita mo sa tao na parang lumalabas na yung mga uric acid na puti. Kulay puti yun. Oo, nagdi-dislocate na, 'di ba? Yung parang may bukol-bukol na, minsan sa tenga, minsan sa ankle. Kasi nga, ha? dito, no? Dito. Okay. Oo. So, yun yung pinaka-end game niya na talagang irreversible. Kasi ano na yung joint mo talagang parang gusto nang lumabas ng uric doon, Grabe, no, 'di sir? ba? So, yan po yung mga warning na wag po natin pabayaan ang pagtaas ng uric. Kasi nagagamot naman yan, tsaka nadadaan sa diet. Wag lang tayo gumawa ng mga self-treatment tulad ng pagmamasahe. May mga patients ako niyan na takot talaga magpa-tingin or mag-diet kasi hindi nila kaya i-sacrifice yung mga masasarap na uric acid foods. So, nagpamasahe, lalong lumala, ano pa nilalagay nila, hini-heat compress, hindi nga dapat i-heat compress. Kasi dapat cold press. Kasi pag inflammation po kasi yung nangyayari sa katawan, pag mainit yung nilagay mo, lalong mag-trigger. Tama. Kasi nga, inflamed So, inflamed, no? Meaning, mainit din yung loob. So, dapat cold compress yung gagamitin. Pag inflame o namamaga, tama yung sinabi ni Sir Mark. Pati sa mga videos namin ni Doc Anthony, na may mention niya yan, hindi nilalagay sa mga bukol ang mainit na bagay, di ba, Sir Mark? Maliban sa masakit yon, hindi naman talaga nakakatulong. Ang gusto mong gawin is cold compress kasi nga nire-restrict niya yung blood flow, di ba, sir? Oo. Tapos may minimize yung pamamaga. Yun yung nakakatulong. Pero tama talaga yung sinabi ni Sir Mark. Pag may problema ka sa uric at masakit yung mga joints mo, huwag mo nang subukan na dumiscarding mag-isa kasi hindi yan magagamot ng mamasahe. I think kasi pag may masakit sa'yo, papamasahe mo. Oo. Feels a little better at the moment pero pagkatapos mas malala, di ba, Sir Mark? So, specialista talaga yung kailangan tumingin dahil hindi nadadaan ng physical yan Kumbaga nasa makeup na ng katawan mo yung problema and doon mo dapat siya solusyonan. Eto, Sir Mark, nutritionist kayo by profession. Anong interventions ang ginagawa ninyo para matulungan yung mga taong medyo mataas yung uric and tinatamaan na yung joints nila? Una, ang gagawin natin pag may lumapit tayong pasyente na may problem sa uric, lalo na yung mga matataas. So, pag may gout na yan tapos walang gamot, syempre kailangan mo ng gamot. No. 'Di ba? Yung diet and lifestyle, baseline foundation yan, pero hindi lang yan yung treatment. Pero as a nutritionist, kapag may gamot ka na, ginawa mo yung sinabi ng doktor, ang una kong papagawa sa'yo is, kailangan uminom ng maraming tubig. By marami, define marami. Sir Ayun, Mark. define marami, no, para klaro tayo. Ang standard kasi natin kung kaya, abutin 1.5 liters to 2 liters in a day. Kapag nag-exercise ka pa, active ka pa, yung work type mo is pinapawisan ka, mas mataas pa dapat. Okay. So, tubig lang. Iwas muna sa mga drinks na nakakapagpalapot ng dugo, which is yung alcohol, soft drinks, kape. Kasi mga sagabal yan Aztec Spirulina. Ang spirulina ang isa sa pinakamagandang food supplement sa balat ng lupa. Nung napag-usapan natin yan sa isang video, madami ang nagtanong kung saan makakabili at kung anong brand na maganda. Ngayong araw, masaya akong i-share na nakahanap kami ng may re-recommend namin. Itong Aztec Spirulina. Kargado ito ng vitamins, minerals, antioxidant sa isang capsule lamang. Maganda ito kung gusto mong i-maintain ang magandang immune system at level ng energy sa katawan. Ang pinaka-okay ay FDA approved siya, kaya tiyak na ligtas at epektibo. Sa mga naghahanap ng spirulina, pumunta lamang sa store.medico.ph para maka-order. Pwede din i-scan ang QR code sa inyong screen o click ang link sa description. Take 1 or 2 capsules a day. Sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, mararamdaman ninyo ang benepisyo. Sports drink, sir. Siyempre, kunyari, feeling athletic ka, nag-workout ka, Gatorade o Powerade muna ako. Marerekomenda nyo ba yon or hindi ka ano? Kapag nag-exercise ka, athlete ka, marirecommend ko para after mo mag-sports, kailangan mong electrolytes
Pero dapat tubig na the rest. Ah, Oo. Pero kapag normal people ka, hindi ka athlete, tubig lang talaga. Hindi okay. electrolytes. Hindi mo kailangan ng mga ganong baka makaka-apekto pa lalo. Siyempre, investigahan ko ano yung mga nakakain mo na triggers. Kasi ayun ang una kong tanong eh. Kung may gout ka, ano po ba yung kinain nyo last time, last night, tapos sumakit yung arthritis or gout mo? Mm. Diba? So, ano na agad yun? Tatanggal ko agad sa Exam na yan. listahan. Kasi individual assessment tayo. Ah, 'Di ba? Some people nagti-trigger yung gout nila sa munggo, which is okay, patanggal natin, ma'am, sir. Pero some people hindi nagti-trigger yung gout sa munggo. talaga, meron mga grupo ng pagkain. Oo. Lahat yan pwedeng maka-contribute. Maaring sa iba hindi ka sensitive, Mm. maaring sa iba sensitive ka. Oo. Okay. Pero on average, syempre pinapatanggal natin yung mga common, Yeah. which is yung mga ano nga sinabi ko po ulit internal organs, any internal organs. So alam niyo na 'yan. Mm. Puso, atay. Second, yung mga broth cubes, yung mga Talaga. broth cubes, alam niyo na yung mga brand nun. Oo. Okay, mga pampalasa sa sabaw or pampalasa ng ulam. Eh, yung Kasi powder, yung mga kasama na magic something something. Ayoko sabihin yung brand. oo, kasama kasama din po yan. yun, kasama din Okay. yun kasi preservatives, additives, part po yan ng metabolism. Then, mga seafood, syempre, mga shrimp, tahong, Nako, yung mga sasarap, Opo. sir. masasarap, lalo na yung mga dilis pala. Talaga. Oo. Ang dami pa naman Lalo mahilig na dyan. kapag, di ba, may bagoong or nilagyan pa ng mga pampalasa, Ah, yari talaga tayo dyan. Bukod doon, meron pa kasi, i-let go nyo din po yung mga sugary foods na high fructose syrup. sa payan. So, lagi ko sinasabi na yun, lagi na namin sinasabi nila Doc yan. Mm. So, nakikita yun, di ba, sa mga syrup ng container, mga fruit syrup, mga coffee syrup, mga pampalasa, mga panlagay sa pancakes, ayun. Mm. Medyo mataas sa uric yun, pwede makataas. Pag nakakita ko na yun, kailangan i-balance natin. Mm. So, papakain ko kayo ng mga foods na mababa sa uric, which is yung itlog, pwede yan. Okay. Although protein siya, pwede yan. Okay. Medium lang yan. Lahat ng gulay, syempre, hindi naman yan animal-based. Mm. Mababa sa uric yan. Mm. Then, may mga prutas na mababa yung sugar, tulad ng mga saging, papaya, mababa sa uric yan. Mm. Then, mga chicken, ulam, tofu, mga lean pork, or yung mga maliliit na taba na cut ng pork, pwede po yan. So, ganung lifestyle lang. Ang mangyayari kasi sa atin yan, as nutritionist, kapag may uric problem, expect na natin to be patient na matagal talaga yung duration ng treatment. Kay matagal, mga months, Mga years. months yan. Lalo na pag may gout ka, matagal talaga mawala. So, expect na malaking sacrifice yung diet talaga. Kasi kahit gamot ka ng gamot, pero binabalik mo lang yung diet mo ng masasarap, Mm. yari pa rin. So, mapapagod ka lang din. And as dietitian din po kasi, ang advice ko lagi, hindi naman tayo strictly 100% zero na wala na yung mga pagkain na gusto mo. Oo, totoo yun. Ang kailangan mo lang is short-term sacrifice, Mm. limit lang talaga. And pag wala ka ng uric problems, ibalik mo na in maintenance. Yun lang. 'Di ba? Kasi yun na talaga yung susi eh. Yan lang yung way natin para mapagaling yung uric. Minsan pipili ka masasarapan ka ngayon pero ilang linggo mong pagdudusahan sa joints mo. So, Oo. pili ka talaga. Then ayun, after nun, nagbibigay tayo ng mga superfoods, no? Sinabi ko kanina, yung mga berries, strawberries. Bago ko makalimutan yung apple cider vinegar, isa din po yan nakakatulong. Uy, may episode tayo ng ganun, recent lang. So, plug lang namin, lalagay namin sa description yung link. Panuorin nyo. Oo, na ang pag-inom regularly nun, tinuruan ko na po kayo paano uminumin yun. So, nakakatulong din, nakakabasag din ng uric crystals. Talaga. Oo. Ayos Kung marami kayong natututunan so far kay Sir Mark, baka gusto nyong magkaroon ng individualized na plan pagdating sa inyong nutrisyon. So, si Sir Mark is open for consultations sa online. Pwede nyo siyang ma-reach sa 099-555-12928 po sa aking number. And pwede naman po sa email. Email nyo lang po ako, vicentemark.18@gmail.com. So, ang pwedeng gawin para sa inyo ni Sir Mark as a licensed nutritionist is of course, i-assess yung current na state ng nutrition nyo. Akma ba ito sa inyong edad, kasarian, lifestyle, ano yung pwedeng i-improve, and pwede nyo i-share sa kanya yung mga goals nyo. Magpalaki ba yan ng muscles? Magpapayat ba yan? Maintenance lang. Ang gagawin para sa inyo ni Sir Mark, siya na yung gagawa ng mahirap na part ng pag-iisip. Ano ba yung dapat kong kainin araw-araw? Paano yung preparasyon? Gaano karami yung dami? And gagawin niya yon
ng scientific yung pamamaraan. Ibig sabihin, safe at healthy, aalisin natin yung mga walang kwentang pagkain, ipapasok natin yung mga masustansyang pagkain na tutulong sa inyo na mag-reach sa inyong mga nutritional and aesthetic goals. Ibig sabihin, pampapogi, pampabata, pampasexy, pampaganda. Lahat yung mga bagay na yan nagsisimula sa nutrition. So, huwag kayong mahiya. Kontakin nyo lang si Sir Mark kung kailangan nyo ng nutritionist advice. Siyempre, may evaluation tayo. Check natin yung laboratory nyo, 3 months, 6 months, kung ano yung magiging epekto. Sa mga hindi aware, Sir Mark, saan kinukuha ang uric? Sa ihi ba o sa dugo? Sa dugo po. Okay. So, Dugo sa routine na mga blood test nyo, doon makikita. Sa dugo pa din. Kasama yan, katabi ng mga cholesterol, Mm. diba? Ng lipid profile, Tama. tsaka liver enzymes. Ito question, Sir Mark. Siyempre, uso yung fitness ngayon, di ba? Maraming hindi fit na tao, pero marami rin naman yung mga nagra-running or nag-i-strength training. Napansin ko, may mga kasabayan kasi ako. This year, I took up strength training. Hindi lang halata sa akin. Pero, kung alisan mo akong t-shirt, may muscle naman ako. Like, buong buhay ko, and pati yung mga kasabayan ko, buong buhay namin, hindi kami mataas sa uric acid. Pero, nung nagwe-weights na kami, tapos tinaasan namin yung konsumo ng protein, lalo na ng red meat, tumaas yung uric namin for the first time na na-breach niya yung normal na range. Red flag na ba yun? And paano kaya namin ibabalanse yung need namin for protein, for muscle building, and limitahan yung uric namin? Bali, ano nangyari sa inyo is talagang nag-exceed dun sa levels na kailangan. Nag-high talaga. Lagpas lang sa normal. Okay, Yung uric. lagpas na Hindi sa naman normal. super taas. Okay. So, kapag hindi naman siya high na kailangan ipakonsulta, tumaas lang compare before, wala kayong dapat i-worry. Okay. Kasi part yun ng pagtaas ng metabolism mo. Okay. Kasi sabi ko nga, ano siya product or waste product siya ng metabolism. And sa mga taong nag-fitness activities, kumakain ng protina, normal na tumaas yan. Okay. Kasabay ng cholesterol, kasabay ng creatine. So, tumataas sila kasi nga tinataasan mo yung supply ng pagkain. Tama. Pero doon ka mag-worry kapag lumagpas na talaga siya at na-diagnose ka na ng hyperuricemia. Doon ka mag-worry. Okay. Kasi meaning, kailangan mo mag-adjust sa pagkain. Mm. Sa pagkain na quality. Okay. Kasi baka naman nga, fitness enthusiast ka, pero ang main protein source mo, laging red meat, which is red flag. Kailangan balanse pa rin. May plant-based pa din, tsaka red meat. Ito, Sir Mark, sa gout, significant yung number ng mga taong kilala ko na may gout. And without fail, halos lahat sila overweight. Or sabihin ko na talaga, lahat sila overweight. Scientifically proven ba na minsan isang kain mo lang nung trigger food mo, pwede kang magka-gout ng malala? Or marami bang factors na nag-lead up doon and napupuna lang nila pag akala nila isang factor lang, yung huli lang nilang kinain yung nag-cause? Kasi may kilala ako, kumain lang siya ng tinapay na may liver spread. Naubos nga lang niya yung isang lata ng liver spread. Tapos nagka-gout siya, I think halos 2 months na yung tuhod niya. Sobrang sumakit, sir. Na-wheelchair siya talaga ng 2 months. Hindi siya makalakad. I think pati ankles niya yata tinamaan at the time. Siyempre, napahinga siya doon. Pero do you think it's really the liver spread or do you think marami nang nag-lead up bago siya nakarating sa liver spread? Nagkataon lang, yun lang yung huli niyang kinain bago siya tinamaan. Ang sagot natin dyan ay both. So Okay. yung unang case mo, marami talagang pasyente kapag may kinain na isang uri lang ng pagkain, atakihin na pagkabukas. Pangalawa, backed up din yan ng mga kinain mo during your lifestyle before. Pero mainly kasi napaka-red flag talaga or delikado na kapag may kinain ka tapos biglang inatake. Kasi ang bilis Ang bilis ng process Tama. So alam mo na sino yung salarin. So, ibig sabihin, kaya ka nakarating dun sa level na ganun ka nakasensitive. Nag-imbak ka na ng maraming bad habits Oo. before pa. Pero yun nga, kapag may nakain ka na katulad sa case nila sir, liver spread is processed to sa liver sa isang lata. Sabi ko nga, pag binreakdown niya ng katawan mo, magiging purines. Sobra na nga yung purine sa katawan mo. Right. Saan ba pupunta ng dugo yun? And genetically, pinupunta niya sa mga joints, Yun lang. diba? Oo. Tapos may cases pa. Baka di siya pala inom. Or baka Oo, tubig. tubig. Hindi niya mailabas, no? So, Oo, tsaka nga may metabolic problem siya which is overweight. ah, Kapag overweight ka, matik yan na ang liver mo may fat. Kasi yung fat mo nga, externally labas na For sure sa loob, may lining fats na yan. visceral fat. Yes, That's the right. visceral fat.
So, anong mangyayari? Hindi yung liver, hirap din mag-metabolize. Ah, Diba? So, patong-patong na siya. kaya And sometimes kasi, ang lagi ko sinasabi sa overweight, obese problems, pag nag-reduct ka ng 5% to 10% ng weight, may drastic change din sa laboratory. talaga. Sometimes, hindi yan nadadaan sa gamot. Sometimes, kailangan lang natin pumayat Ah, para mawala yung inflammation, para bumaba lahat ng laboratory. minsan yung ginhawa hindi mo rin mabibili no? So na gamot instant, yun na kailangan medyo may effort din talaga on your part na mag-lifestyle change. Anyway, ayun po, ang dami nating natutunan tungkol sa uric acid, very common, lagi nating naririnig lalo na sa mga nag-iedad na. Ito yung kabuluhan talaga niya. Ang ending kasi niyan, pag napabayaan ho natin, gout ang bagsak and matinding sakit ng katawan. Huwag niyong iisipin na gout lang yan, baka ilang araw lang. Hindi. Meron mga ibang tao, months, no sir? May years ba? Opo. May years. At sabi nga ni Sir Mark, may mga cases na lumalabas na sa joints mo yung uric acid and irreversible, unfortunately. So, wag na ho nating paabutin doon. Halos lahat ng episodes namin dito sa Medico, yun yung pinangangaral talaga namin na prevention is better than cure, and yung lifestyle ho natin ang pinakamalaking factor kung magiging healthy tayo o hindi. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, si Mr. Mark Vicente, board certified and licensed nutritionist and dietitian. Kami magpapaalam muna, saying stay happy, stay healthy, and hopefully gout-free. Bye-bye!